May nagtanong sa akin, "Good evening po. May hiram po ako kay Bugok na Ola at ilang days na po akong delay. They've been sending me harassment messages. Tapos kanina, nag-send sila ng message saying na ita-transfer daw nila yung account ko sa higher department nila, which is yung outside collection agencies daw po. Ano pong mangyayari if ever?" Ito po screenshot sa message nila. "Dahil sa iyong pagsasawalang bahala ng aming mensahe, mainam pa na i-transfer na lang ang iyong account sa aming higher department, which is outside collection agencies." Alright, napakagandang katanungan po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Ayun. Ngayon ko lang ho nalaman na ito palang higher department nila is yung mga collection agencies. Pero yun, tagal ko na hong gumagawa ng videos. Katagal ko hong nakaka-receive mga ganitong klase ng mga comment. Yun lang pala ibig sabihin nito. Anak ng kamote. So maliwanag po yan, ha? Yun daw po kanilang higher department is yung collection agency daw po. Nakita nyo? Paano nyo ngayon paniniwalaan yung mga ganyang klase ng mensahe? Di po ba? So, maliwanag po na wala talaga silang kakayanan at wala silang alam sa paniningil. Nakita nyo ho? Kumbaga, katagal ho tayong tinakot na mayroon silang higher department. Yung pala, collection agency lang din ang ibig sabihin. Paano sinabi nilang diretsahan na i-endorso namin kayo sa collection agency? Okay? Ang tanong nyo po kasi is, kung ano mangyayari if ever. Okay, later on, sasagutin natin yan. Okay? Himayin mo muna natin itong pinadala nyo na mensahe. Sabi nyo nga po, dahil na-delay kayo ng ilang araw at pinadadalang kayo ng mga harassment messages. Well, kagaya ho, sa kanila na nanggaling. Kaya kayo i-endorso po sa collection agency is because wala silang alam sa paniningil. Nakita nyo ho, puro harassment messages lang po ang kanilang alam gawin. Tatawagan kayo, na pasigaw, pamura, di ba? Iaaras kayo, di ba? Kung ano-anong kawalang yaan ang gagawin sa inyo. Ipapahiya kayo sa social media. Diyan sila magaling. Pero yung paniningil, wala silang alam dyan. Kaya nakita nyo, sila na ho ang umamin. Para sa kanila, higher department ang collection agency. Bakit? Kasi hindi sila marunong maningil. Di ba? Mataas ang tingin nila sa collection agency. Bakit? Bobo sila maningil. At wala talaga palang alam sa paniningil. Hindi pala bobo. O nakita nyo ho? Eto po yan. No? Kasi po, may dalawang klase ng collection agency. Okay? Yung pong, tawag dito, yung commission base, no? Or yung bibilin yung portfolio. Okay? Una muna sa commission base. Okay, yung mga commission base po, ano yan? Pag wala silang nasingil, wala silang makukolekta doon sa kanilang sa tawag dito sa kumontak sa kanila, or in our case yung mga OLA. Yun po yung mga commission base. Okay? Hanggat hindi sila nakakasingil, hindi sila makakakolekta. Kaya itong mga to, agresibo ho ito. Okay? May maganda, may pangit ho na idudulot. No? Isa hong magandang na idudulot niyan is, ito kasing mga collection agency is, may kakayanan po yan gumawa na, kumbaga magsagawa ng field visit. Okay? Ang kagandahan ho doon is, masasabi nyo sa kanila yung inyong sentimiento with regards doon sa ginagawa ng mga abusadong online lending apps. Kasi itong mga bugok na online lending apps, hindi marunong maningil. So ngayon, masasabi nyo sa kanila. Okay? Tsaka kagandahan pa dito sa mga collection agency, no? May continuity po ang communication. Pansinin nyo, pagka kayo nag-message sa mga OLA, regardless yan kung SMS or email, nag-inquire kayo na, di kaya sinabi nyo na hindi ko mababayaran ngayon to, kaya ko siyang hulugan, magkano ba po pwede ko ihulog? Pinadala nyo na yung message. Ang susunod na isasagot doon, tatakutin ka na lang ulit doon. Walang ka-connection doon sa pinadala mong mensahe. Di ba? Ang layo eh. Ganun lagi sila eh.
Unlike dito sa mga collection agency, may continuity 'yan. No? Yun ang kagandahan kasi pagka personal yung nakakausap eh. 'Di ba? Kasi may mukha kayong kaharap. Hindi kagaya telepono, email, message, 'di ba? Hindi niyo alam kung sino yung kausap niyo. Ito may kausap kayo. Okay? So harapin niyo na maayos. Basta hinarap kayo ng maayos, tsaka ito po pala importante. Pag nagpunta po sa inyo yan, dapat po sinusunod nila yung prohibition on unfair debt collection practices na inisyu po ng SEC. Naglista po ng bawal doon, dapat yun hindi nila ginagawa. Mga example nun, bawal silang magalit, bawal magpanggap, bawal manigaw, bawal magmura, bawal kayo puntahan sa alanganing oras, kagaya po ng bago mag alas 6 ng umaga or lagpas ng alas 10 ng gabi. Okay? Nandyan po sa aking description box yan, pakibasa nyo na lang po. Okay? So, kagaya yung sinabi ko kanina, mas maganda ho yan. At least may kausap kayo. Okay? Yung sa pangalawa naman po na collection agency is yung bibilin yung portfolio. Okay? Ito maganda rin. Kasi nga ho, nasa kanila na. So, pwede kayo makipag-haggle talaga, no? Ng amount na po pwede nyo pwede nyo bayaran sa kanila. At saka, sabihin nyo yung sentimiento sa kanila na, kaya ako hindi nakabayad, unang-una is, nagipit ako. Pangalawa, hinaras kayo. Diba? Sabihin nyo sa kanila lahat ng sentimiento. And definitely yan, gagawa ho ng paraan yan para kayo, mapagbigyan dun sa inyong, tawag dito, kahilingan. Hindi man kayo mapagbigyan dun sa kahilingan nyo na mabawasan. Okay? Kasi dalawang klase yan. Pwede mabawasan or pwedeng pahabain. Kung baga gagawing hulugan. Kahit paano po is maiibsan yung bigat na nararamdaman ninyo kasi unang-una may kausap na kayong tao. Pangalawa, mabibigyan kayo ng payment option or payment plan. Di po ba? Yun ang kagandahan kasi doon. Tapos, isa pa po, no? Itong mga collection agency, kalimitan po dyan, 90% of the time, no? Is pag-aari po ng mga ng mga law firm. Okay? Kasi isa sa mga ino-offer po ng collection agency is yung pong kasama yung pagdedemanda, no? Kasama dun sa nila, sa package nila, pwedeng magdemanda, yung mga litigation na sinasabi, kasama po yun. Okay? Yung 10% of the time, mga dating mga naging manager yan sa mga sa collection, no? May mga knowledge sa paniningil, okay? Tapos po, ito po yan na hindi ko sinasabi lahat ng collection agency is may inam kausap. May mga bugok din po yan. No? Sana lang po mapapunta kayo dun sa mga collection agency na maayos kausap. Pero kung ako papipiliin, dun ako sa collection agency kaysa kausapin itong mga bugok at abusadong online lending apps. Bakit? Kagaya yung sinabi ko sa inyo kanina. Pagka dito kayo nagmensahe o nakipag-usap sa mga bugok at abusadong online lending apps, walang continuity unang-una. Pangalawa, hindi ka mapapansinin yan. I-stressing ka lang yan. Samantalang dito sa mga collection agency na to, yan po ang 40 niyan, maningil. No? Definitely yan, may payment plan na i-offer sa inyo. No? Tapos, syempre, pag-aari ho ng mga lawyers yan. So, kahit pa paano po, kumbaga, alam nila na nasa legal na proseso sila. Di po ba? Pero, ulitin ko po, hindi ho lahat ng collection agency ay matino. Sana lamang po, mapapunta kayo dun sa matitino. No? Ngayon, para ho maayos na yan, no? Yung inyong pag-ipunan nyo siya, tsaka nyo siya bayaran. Ngayon, pag dumating yung time, kinausap nga kayo ng collection agency, kung totoo nga collection agency, yung sinasabi nitong mga bugok at abusadong online lending apps ito, wala akong problema, makipag-usap po kayo. Kausapin nyo po. No? Malay nyo naman, mabigyan kayo ng magandang payment plan. It's either mabawasan, o di kaya mapahaba, or both. Diba? Nasa sa inyo na po yun, diskarte nyo na kung paano nyo sila kakausapin. Sabihin nyo lahat ng sentimiento nyo. Okay? Tapos, regarding naman doon sa bugok na ola, diba? Gawin nyo po, mag-complain kayo. Andyan po ang SEC, ang NPC, ang PAOK, ang NBI, tsaka po ang ating PNP. Mag-file po kayo ng complaint sa kanila. Okay po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po'y makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.